Buong araw ngang naging abala mga pangunahing libingan sa Metro Manila ngayong All Saints Day. At dahil likas sa mga Pilipino na magsakripisyo tuwing ganitong panahon, hindi nila alintana ang init, siksikan at bagi ang buhos ng ulan. Madalaw lang po ang buntod ng kanilang mga yumao. Ang ilan nga sa sementeryo na magpapalipas ng gabi. Tinutukan ni Cedric Castillo at Maris Umali ang dalawa sa pinakamalaking sementeryo sa Metro Manila. Unahin natin ang Manila North Cemetery. Cedric? Yes, Igan, tila ngayong papatapos na ang unang araw ng Nobyembre ay mabibilang na lamang yung pangilan-ngilan ng mga taong pumupunta dito sa Manila North Cemetery. At kung mapapansin nyo, itong nasa likuran ko ay makikita na natin itong simento nung pinaka-entrance itong Manila North Cemetery. Kung ikukumpara doon sa lumipas na maghapon kung saan punong-puno ng mga tao itong pinipwestuhan natin. At sa katunayan ay pumalo na naman ng mahigit 1 milyong katao ang dumagsa dito ngayong araw. Bandang alas 8 ng gabi, malakas na buhos ng ulan ang sinuong ng maraming dumalaw sa Manila North Cemetery. Kabilang sa mga nabasa ang ilang bata. Bahagi na nga siguro ng taunang sakripisyo. Maipanalangin lang ng taimtim ang mga yumaong mahal sa buhay. Sigurado masaya sila dahil nakikita nila na nandito tayo dumalaw. Dahil reunion na rin ito ng ilang magkakaanak, hindi katakatakang siksikan maghapon sa sementeryo. Kala namin kukunti tao. Kung pala, mas marami pala. Dapat kanina pa kami umalis. Kumusta naman yung araw niya? Ayos naman po. Happy day. Siyempre pa, hindi nawala ang malapiesta at Pinoy na paraan ng paggunita sa undas. Mula sa sangkaterbang tindahan ng pagkain, mga nagpoprosesyon hanggang sa mga salo-salo sa palibot ng nicho. Bagay na napansin ng German journalist na si Philip na gumagawa raw ng dokumentaryo tungkol sa undas ng Pinas. We bring some fresh flowers and we have a small chat with the dead. That's it, but not like this, come on. Not as festive as this. No. Sa Manila South Cemetery, ang maghapong siksikan sinundan din ngayong alas 6 ng gabi nang biglang pagbuhos ng malakas na ulan. Mabuti na lang at pauwi na ang marami, pero may ilan pa ring piniling dito sa sementeryo magpalipas ng gabi. Once in a year lang naman nangyayari ito. Feeling namin buhay sila, kasama pa rin namin sila. At saka talagang naalala namin sa puso namin, sa isip namin, kasama pa rin namin sila. Pero hindi lahat uuwing ganap ang pagdalaw dahil sa pahirapang paghahanap ng puntod ng mahal sa buhay. Sa oras na kasi kami naghahanap, yung lola namin, di namin mahanap. Hanggang nagpunta na lang kami dito sa pangkalahatan para magdasal. Ang mahalaga sa amin yung essence ng magdadasal para sa kaluluwa. Ayon sa pamunuan ng Manila South Cemetery, umabot na sa kulang-kulang 500,000 ang bumisita rito. Naging payapa naman daw sa pangkalahatan ng sitwasyon ngayong araw. Peaceful naman po, tapos may mga insidente kami, mga 2 bata, 3 bata na nawawala, pero na-recover na rin po. Ano yun? Mabilis na recover? Mabilis naman po na-recover. Meron po kami bata ng tinawagan, meron kasing tagging kami, tinawagan po namin yung magulang. Pinuntahan po ng magulang dito. Igantina, dahil nga inaasahan na marami pa tayong mga kababayan na pupunta dito sa Manila South Cemetery ngayong weekend, mahalaga pong malaman ninyo na tuloy-tuloy po ang operasyon itong computerized data verification area dito sa loob ng sementeryo para po doon sa mga mahihirapan na mahanap yung mga puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Pwede po kayong pumunta dito kahit na madaling araw na po ay meron pong skeletal force na tutulong po sa inyo para makita ang mga hinahanap ninyong puntod. Buong magdamag din pong tutulong at bukas ang booth ng Red Cross para po doon sa may mga karamdaman o kahit po doon sa mga gusto lamang na magpakuha ng kanilang mga blood pressure, yung mga hihilo, meron din silang pang first aid. At lahat po itong mga booth na ito ay matatagpuan po natin. Pagpasok ninyo ng main gate dito sa sementeryo, makikita nyo po siya sa kanang bahagi, so madali lang po siyang mahanap. At kung mapapansin nyo sa mga oras na ito ay kakaunti na lamang po yung mga pumapasok, mga pangilan-ngilan na lamang, pero makipot lamang po yung gate. Kaya hindi po pinapayagan na makapasok muna yung mga sasakyan hanggang sa linggo po yan, November 3. Kasama po si Cedric Castillo na nag-uulat live mula sa Manila North Cemetery. Ako naman po si Maris Umali na nag-uulat live mula rito sa Manila South Cemetery at kami ang inyong saksi.